Naka-costume pa si Jerome habang may daladalang malaking bag na kulay pula. Mistulan siyang si Santa Claus para mamigay ng napakaraming regalo sa lahat ng mga bata sa isang bahay ampunan, kasama ng 3 pa niyang tauhan na nakasuot rin ng ganong kasuotan. Ho ho ho! Malakas na sigaw ni Jerome, kasunod pa niya sa kanyang likuran ang mga tauhan niya. Ho ho ho! Boss, ganito lang ba lagi ang dialogue namin dito? Napapakamot na bulong ni Dong sa kanya. Oo, hanggang sa maipamigay na natin lahat ng mga regalo na dala natin. Nakangising sagot niya sa tauhan, habang isa-isa ring inaabot ang mga regalo sa bawat batang nakapila sa kanilang harapan. Oh, eto para kay Neneng, sabi niya sabay abot sa bata ng laruan. Ito naman kay Sarah, at syempre hindi mawawalan si Buboy. Dugtong pa niya habang binabanggit ang mga pangalan ng ilan pang kabataan. Yehey! Meron akong laruang kotse-kotsehan galing kay Idol! Masayang bigkas ni Buboy na noon pa man ay parati siyang tinatawag na Idol. Oo, para sa'yo talaga yan, para mag-aral ka pang mabuti. Sabay himas pa niya sa ibabaw ng ulo ng batang si Buboy. Yehey! Meron din akong laruang manika! Sigaw rin ni Neneng. Uy, ako rin po oh. Meron din. Salamat po Kuya Jerome. Si Sarah naman ang isa sa mga sumigaw habang masayang inihahagis ang manika. Nang makita ng iba pang mga bata ang dala-dala nilang iyon ay halos dumugi na sila ng mga ito habang may hawak silang mga regalo. Ang iba naman ay ipinabibigay na rin niya sa mga staff na naroon. Masaya siyang nakikita ang bawat ngiti sa mga labi ng mga bata. Matapos nilang ipamahagi ang mga laruang dala nila, ay nag-host na rin sila ng ilang palaro na may mga papremyo. Kung kaya, nagdagdaga ng saya ng mga kabataang naroon. Ako, maraming salamat talaga Sir Jerome. Kung hindi sa inyo, saan na kaya pupulutin ang lahat ng mga tao sa bahay ampunang ito? Naibulalas ni Aling Chanda sa kanya. Nako, wala ho iyon. Karangalan ko pong makasama kayong lahat at makatulong sa mga kabataang yan. Sa mga susunod na araw ay sa bahay naman ng mga matatanda kami pupunta. Saad naman niya sa matanda. Naluluha itong napatingin sa kanya. Salamat talaga Sir Jerome. Ang hiling ko lang ay makakuha ka ng babaeng magmamahal sa iyo at mag-aalaga. Sabi ng ginang. Nako, Aling Chanda, imposible po yata. Napakapihikan itong si Bossing. Pabirong bulalas ni Dong nang marinig ang sinabi ng matanda sa kanya. Oh, sumingit ka na naman. Intindihin mo na lang ang sarili mo. Pabirong binatukan na lang niya ito. Aray, si Bossing talaga oh. Sabay tawa dahil nabatukan na naman niya ito. Nakilala nga si Jerome bilang isang mabuting pilantropo na nagbibigay tulong sa may hirap na tao sa marami pang organisasyon sa buong bansa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Jerome Montisilio ay isa ring mafia boss. Isang lihim na katauhan sa likod ng maamo at mabait na pagkakakilala sa kanya ng karamihan. Hindi alam ng ibang tao na ang mga nakukuha niyang salapi at ang kayamanan niya ay nanggagaling sa iba't ibang iligal na transaksyon ng mga kapwa niya, mafia boss. Pananabotahe at pagnanakaw sa mga iligal nilang gawain ang ginagawa niya. Bukod pa ron, palihim rin niyang inire-report sa mga pulis ang mga iligal na gawain ng mga ito. Kaya alam niyang mainit na siya sa mga mata ng mga sindikato. Maging ang pinuno ng mga sindikato sa ibang bansa ay labis na rin siyang pinag-iinitan. Ilang beses na kasi siyang nakaengkwentro ng mga asasi na inutusan ng mga iyon upang patayin siya. Ngunit parati niyang nalulusutan ng mga panganib na yon. Kahit na hindi siya tulad ng iba na parating may mga nakabuntot na mga tauhan, sina Andres, Dan at Dong lang ang mga pinagkakatiwalaan niya at ang palagi niyang kasama.
Katuwiran niya, kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili. At alam niyang isang tawag lang niya sa mga tauhan niya ay agad nang may tulong na darating para sa kanya. Boss, mabuti na lang at malaking halaga rin ang nakuha natin mula sa mga sindikatong yon. Malakas na sambit ni Dan. Oo nga, ayan, nakapamigay na tayo ng mga laruan para sa mga bata at iba pang tulong, boss. Baka naman. Patutsyadang sabat ni Andres. Alam niyang sa kabila ng pagsunod ng mga ito sa kanya ay marami ring pangangailangan ng tatlo at gusto rin ng mga itong magsaya. Tutal ay magpapasko naman na. Okay, dahil tagumpay ang misyon natin ngayon, maganda ang magiging parte nyo. Naungusan na naman natin si Don Mocho. Nakangising salita ni Jerome habang binabanggit ang pangalan ng kalabang mafia boss tulad niya. Bukod pa dyan, good job rin kayo sa pagsama niyo sa akin sa mga bata para mamigay ng mga regalo. Kaya naman may bonus pa kayo sa akin. Yes! Alam ko na yan, boss! Yes! Doon tayo sa maraming magagandang katawan. Sabay ikinumpas pa nito ang mga kamay upang maglarawan ng isang sexing babae. Nako, umiral na naman ang kamaniyakan nitong sidong. Sigaw ni Dan sa kapatid niya. Pareho lang naman kayo niyan. Pasimple ka nga lang. Siya, brutal. Sabat naman ni Andres na parehong nagkatawanan. Si boss, paano naman kaya siya dumiskarte sa mga chika babes? Hindi ko makalimutan yung dati eh. Singit ni Dong sa pangalan niya. Natatawa na lang siyang napatabingi ang ulo at naiiling sa mga kasamahang masaya ng mga oras na yon. Ako na naman ang nakita mo, Dong. Alam mo namang ang hilig ko sa babae, simple lang pero rock. Sambit niya na sinundan rin ng tawa. Hindi na naiilang na makipagbiruan sa kanya ang mga ito. Para na kasing kapatid ang turing niya sa mga kasama. At alam na alam rin ng mga ito kung ano ang hinahanap niya sa babae. Isang babaeng hindi na mananakit sa puso niyang sugatan. Para kasi sa isang tulad niyang mafia boss, napakahirap makakuha ng babaeng karapat-dapat seryosohin. Nagtungo nga sila sa isang club sa Buendia. Isang bagong club na marami raw mga bagong babae. At yun ang kailangan niya. Kailangan niya ng isang babaeng magbibigay sa kanya ng aliw matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa kaniyang buhay. Isa lang naman siyang lalaking naghahanga din ng ligaya o pagmamahal kahit na sandali nga lang sa piling ng sino mang babaeng nakahandang sumama sa kanya sa gabing iyon. Bossing, nakapili ka na ba? Ang daming chika babe dito oh! Nanlalaki pa ang mga matang sambit ni Andres habang itinuturo ang isang babaeng may malaking dibdib na dumaan sa harapan nila. Hindi pa Andres, ikaw na muna ang bahala rito. Pupunta lang muna ako sa likod para magyosi. Sigaw niya kay Andres dahil maingay sa loob ng buong lugar na kinaroroonan nila. Hindi kasi niya ugali at ayaw na ayaw niyang naninigarilyo sa harap ng isang babae. Para sa kanya kung may kasama siyang babae, dapat niya yung respetuhin at hindi palang hapi ng usok mula sa sigarilyo. Isang babae ang nakita niyang pinagtutulungan ng ilang lasing na mga kalalakihan. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sigaw pa ng babae. Nakita niyang hinihila ng mga ito ang kamay ng babae. Naiinis siya sa mga ginagawa ng mga ito. Yun kasi ang pinakaayaw niya sa lahat, ang nananakit ng babae. Gaano man kahalang ang bituka niya sa kanyang pagiging mafia, ayaw niyang nakakakita ng babaeng umiiyak. Ang alam lang kasi niyang gawin ay magpaligaya sa kama ng mga eba. Hoy! Ano ba naman kayo? Bakit niyo naman sinasaktan niyang babae? Ang lalaki ng katawan niyo tapos isang patpating babae ang sinasaktan niyo? Galit niyang salita sa mga lalaki, sabay duro sa mga ito. Kalmado lang siya at halatang walang takot na nararamdaman sa mga lalaki kahit pa nga marami ang mga ito at siya ay nag-iisa lang. Aba, ang yabang ah, sino ka ba? Nakangising tanong ng lalaki. Hinugot pa nito ang sigarilyong nakasuksok sa sariling bibig.
Sumel niya sa mga kasama na sugurin siya. Kaya naman, inilabas ng mga ito ang mga balisong na hawak nila habang tumatawa na para bang mga asong nauulol. Sumugod ang isa, kasabay ng isang suntok na may kasamang pag-indayog ng saksak. Ngunit nailagan niya iyon. Mabuti na lang at nahasa rin siya sa pakikipaglaban. Mabilis niyang naiilagan ng bawat pag-atake ng lalaki sa kanya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, isang malakas na sipa ang pinakawalan niya at tinamaan ng lalaki sa tiyan. Tumalsik ito sa mga kasamahan, kaya naman sabay-sabay nang naglusuban ng mga kalalakihan sa kanya. Nakita niyang mabilis na tumatakbo ang babae at nagtatago sa isang nakatayong mga drum na nasa may gilid ng pader. Ano? Hala sige, lapit lang kayo. Isa-isa lang. Tamang-tama, hindi pa ako nakakapagpainit. Sabay suntok sa isang lalaki na naabot ng kaniyang kamao. Wow! Ang saya naman! Ganito palang piling ng nagtatanggol ng babae. Sabi pa niya habang hawak ang isa sa mga lalaki at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya. Hanggang sa mabugbog na niya ang mga kalalakihang tila nasa 10 katao. Nagtayuan ang mga ito at isa-isang nagtakbuhan. May araw ka rin sa amin! Sigaw pa ng pinuno ng mga ito. Sige lang, iintayin ko ang araw nyo. Sabi pa niya habang pinapagpag ang mga kamay. Nakita niya rin na bahira ng kaunting dugo ang mga kamao niya. Nagpalingalinga siya at hinanap ng mga mata niya iyong babae. Naroon ito at nakatalungko sa likod ng mga drum. Nilapitan niya ang dalaga habang nagsisindi ng sigarilyong nakasubo na sa kaniyang bibig. Okay ka lang? Tanong niya sa babae. Tumingala ito upang titigan siya. Nakaarko ang mga kilay nito na bigla na lang tumayo. Nagulat pa siya nang bigla na lang lumipad ang isang palad nito at mabilis na dumapo sa isang pisngi niya. Sa lakas ng impact ng ginawang sampal nito, kulang na lang magtalsikan na rin ang mga ngipin niya. Naiinis siyang napalingon uli sa babae at nakita niyang bigla na lang itong tumakbo. Iniling-iling niya ang sarili niyang ulo para mawala ang panandali ang pagkahilo niya. Ang lakas sumampal ng babaeng yun, daig pang sapak ng isang lalaki. Naibulalas na lang niya. Sinabayan niya ng takbo upang sundan ang babae. Nang sa ganon ay masiguro niyang hindi na nito makakasalubong ang mga lalaking nang basto sa dalaga. Ako pang sinampal, tinulungan ko na nga siya. Nasabi niya sa kaniyang sarili. Napahinto siya nang makita ang babaeng nakahinto na rin. Nakayuko itong nakatukod ang mga kamay sa tuhod. Ano? Napagod ka na no? Ikaw naman kasi, takbo ka ng takbo. Wala ka namang ibang tatakbuhan. Yun at yun lang din. Ito ako pa rin naman ang mahihingan mo ng tulong. Sigaw niya sa babae. Humihingal din siya nang makalapit sa dalaga. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naging alisto na siya. Sino ka ba? Bakit ba sunod ka ng sunod? Kasi kailangan mo ng tulong. Isa lang akong mabuting mamamayan dito sa ating bansa. Sabi pa niya. Hindi ako taga rito. Sorry. Ang akala ko kasi masamang tao ka rin na nais akong pagsamantalahan. Sagot pa nito sa kanya. Namangha naman siya sa uri ng pananalita nito. Ano? Itong mukhang to? Sa gwapo kong to na pagkamalan mo pa akong rapist? Excuse me, may pambayad ako sa mga babaeng gusto kong ikama. Napahalukip-kip pa siya ng kaniyang kamay niya sa tapat ng kaniyang dibdib. Nakita niyang muli na namang umarko ang mga kilay nito na katulad kanina. Kaya naman agad na siyang umatras. Ayaw na niyang dumapo muli sa mukha niya ang isang palad nito. Wala kasi sa itsura mo. Pasensya na. Sige, alis na ako. Sabi nito na walang ano-anong lalakad na naman sana palayo. Ngunit mabilis na itong nahawakan sa braso. I can help you kung gusto mo. Kahinaan ko kasi kayong mga babae. Kahit na hindi ka naman kagaya ng mga type kong babae na madalas kong ikama. Okay na rin, tutulungan pa rin kita. Alam mo,
Ang kapal ng mukha mo, no? Mabilis na bawi ng babae sa isang braso na hawak niya. Bakit? Totoo naman. Ang nipis ng katawan mo. Hindi ka sexy. Kahit nga yung dibdib mo maliit. Hindi kasing lusog ng mga naikama ko na. So ano palang mapapala ko sa'yo? Napapahawak sa bewang ang isang kamay niya habang tinititigan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Hindi mo ako type, no? Pero na-describe mo na ang buong katawan ko sa isang tingin mo lang. Baka in a few seconds ay nakahubad na ako sa paningin mo. Sarkastikong singhal ng babae sa kanya. Sige na, tara na. Ako nang bahala sa'yo. Bahala na rin si Batman kung padala ka ng mga kalaban. Nasabi pa niya sa babae. Nauna na siyang nang lumakad, hindi na lang niya inintindi kung sumunod ba sa kanya yung babae. Hindi niya alam kung saan ba nanggaling ang babaeng ito. Kung sino ito, isa lang ang alam niya. Isa itong babae na hindi niya pwedeng pabayaan. Boss! Sigurado ka bang hindi padala ng mga kalaban yan? Ito talagang si Boss, oh. Bulalas ni Andres nang makitang inuwi niya ang isang babae sa isa sa mga rest house niya sa Cavite. Kararating lang ng mga ito. Hindi naman siguro. Tsaka wala kaming ginawang magdamag. Nakitulog lang siya rito buong gabi. Nakasimangot niyang sabi. Ano? Si Bossing makakatulog na may kasamang babae na walang mangyayari? Naku, mauna na ako sa inyo. Bulalas rin ni Dan, sabay atras para umalis. Maagap namang nahila ni Andres ang hood ng suot nitong sweatshirt. Tumigil ka, may pag-uusapan tayong mahalaga. Nako, tiyak na mainit ang ulo niyang si Bossing. Ayokong makipag-usap. Natatakot na bulalas muli ni Dan. Hayaan niyo na siya. Mainit talaga ang ulo ko. Kasi yung inaasahan kong babaeng magpapaligaya sa akin, nauwi sa patpating babae. Alam niyo naman na hindi ganyang babae ang type ko. Itinuro niya pa ang babaeng nakaupo sa sopa, nakatingin ng matalim sa kanya at sa mga bagong dating na bisita. Oh, boss! Pipi ba yan? Hindi nagsasalita eh. Nakangising tanong ni Dong. Hindi, kaya lang mukhang alien ito eh. Baka naiwan ng mga sindikato ito rito sa atin. Sabi pa niya sa mga kasama. Hindi ka marunong magtagalog? Tanong ni Dan. Nakakaintindi ka naman ba ng Tagalog? Segunda naman ni Dong sa tanong ni Dan. Eh kung sipain kong pagmumukhaan yung lahat. Singhal na sagot ng babae, pero mahina lang ang boses nito. Doon nga nila napatunayang islang ang pananalita nito, pero marunong naman talagang magtagalog. Foreigner nga, bossing! Natatawang sagot ni Dan. Lumayo rin kayo. Lumilipad ang kamao at mga kamay niyan. Nakakagulat. Kagabi na isan ako. Akala ko mahinhin kasi hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili sa maraming lalaki. Yun pala ang bigat ng kamay, parang bakal. Warning pa niya sa mga kaibigan. Nagtawa na naman ang mga lalaki. Nagulat pa sila nang biglang tumayo ang babae. Oh, saan ka naman pupunta? Tanong ni Jerome sa dalaga. Pinagtatawanan niyo ako, kaya lilipat ako doon sa kusina. Magluluto na lang ako ng almusal. Sabi nito na humina na ang boses. Sige, sarapan mong lulutuin mo ha? Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya. Yun lang kasi ang time niya para magtanong sa dalaga. Venice. Maiksi lang nitong tugon sa kanya. Matapos ang agahan, tanghalian at hapunan ay nagsialisa na ang mga kasama ni Jerome. Siyempre, alam naman niyang hindi pa lubos ang tiwala sa kanya ng mga ito, kaya naman hindi pa siya kumikilos ng naaayon sa kanyang plano. Siya si Venice, codename number 311, isang lady assassin na nagmula pa sa bansang Russia. Isang kilala at malaking sindikato ang nagpakawala sa kanya para patayin ang isang lalaking nagngangalang Jerome Montesilio. Ang misyon niya ay patayin ng lalaki sa lalong madaling panahon. Anong iniisip mo? Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Jerome. Ha? Wala. Akala ko sumama ka sa kanila. Hindi. Bakit ko naman iiwan ang bahay ko sa isang babaeng hindi ko pa ganun kakilala?
Hindi naman ako ganun katanga. Nakatitig lamang si Jerome sa kanya na nagpapahiwatig na hindi siya nito pinagkakatiwalaan. Alam ko namang wala kang tiwala sa akin, pero bakit mo pa ako dinala dito sa bahay mo? Tanong niya sa lalaking sinusubukan niyang siluin. Alam mo kasi, sanay na ako sa mga babaeng katulad mo na pinapakawala ng mga malalaking sindikato para patayin ako. Kaya let's say na lang na binibigyan pa kita ng pagkakataong baguhin ang isip mo. Ano? Ako bibigyan mo ng pagkakataong baguhin ang isipan ko? Ilang babae naman na ang ginawan mo ng ganyan? Actually, maswerte ka dahil ikaw pa lang sa lahat ng babae ang inalok ko ng ganitong deal. Ano, papatayin mo ba ako? O mamahalin na lang? Ngumingising tanong ng binata sa kanya. Mamahalin? Napapaisip niyang inulit ang sinabi ng binata. Oo, kung mamahalin mo na lang ako, edi maganda. Mamahalin na lang din kita. Masaya pa tayong dalawa. Nakangisi pa ring sabi sa kanya ng binata. Humila pa ito ng isang upuan doon sa harap ng lamesa. Tsaka umupo. Paano mo naman nasabing mamahalin kita? Kagabi lang naman tayo nagkakilala. Sinong tangang babae ang iibig sa isang lalaking ilang oras pa lang yung nakikilala? Alam mo, Venice, may tinatawag tayong love at first sight. Malay ko ba kung sa unang kita mo palang sa akin ay minahal mo na ako? Sige ka, magsisisi ka. Kindat na lang sa mga mata ang itinapon nito sa kanya. Ganun ba? May love at first sight bang gagawin ng ganito? Sabay sugod niya sa binata, hawak ang patalim. Kaya lang ay madulas din si Jerome, mabilis na nakaiwas sa ginawa niyang pagsalakay. O diba, sabi ko sa'yo, hindi ako nagkamali. Sabi ng binata, habang hawak ang isang braso niyang may hawak na patalim. Oo nga, mukha ngang na-love at first sight ako sa'yo. Kasi ngayon pa lang ay kating-kating na akong patayin ka. Sabay siko niya sa mukha ng lalaki. Ngunit gano'n na naman ang ending niya. Nakailag ito sabay tulak sa kanya. Napasubsob siya sa built-in table na nasa kalagitnaan ng kinaroroonan nilang kusina. Ngunit agad din siyang nakabawi at muling nadampot ang kutsilyo. Mabilis niyang hinarabas ang binata ng hawak niyang kutsilyo pero nakakailag lang ito. Sinubukan naman niyang patirin ang lalaki na out of balance ito at tumumba sa sahig. Nang mapahiga ito, akala niya iyon na ang kanyang pagkakataong patayin ng lalaki. Kaya lang, mabilis din siya nitong napatid at tumumba naman siya sa katawan nito. Huli ka! Malakas na sigaw ni Jerome sa kanya. Ngiting-ngiti itong hinuli ang mga kamay niya at inilagay sa likod. Mabilis din ang hita nito na yumakap sa kaniyang mga hita. Hindi niya alam kung anong klaseng style ang pakikipaglaban ang ginawa nito sa kanya. Ngunit halos magkayakap na sila. Hawak nito ang mga kamay at braso na inilagay sa likuran niya. Bitawan mo na ako! Sigaw niya sa lalaki. Ngunit hindi naman nakikinig si Jerome. Nagulat na lang siya nang bigla siyang nakawan nito ng halik sa labi. Sabay ngisi. Ano na, baby? Ang tapang mo kanina. Hindi ka na makapalag ngayon, no? Nang aasar pang sabi ng binata sa kanya. How dare you do that to me? Galit na niyang nasabi. Iyon ang unang pagkakataong nahalikan siya ng isang lalaki. Hindi niya mapaniwalaang mangyayari iyon sa kanya. Sa loob ng ilang taong pagiging assassin, ngayon lang siya nagawa ng kalaban niya ng ganong klaseng estilo. Shut up, baby. Anong gusto mo? Hayaan kong mapatay mo ko? Ikaw lang ang babaeng hinayaan kong makalapit sa akin ng ganito. Sa tingin mo, papayag akong mapatay mo na lang ako ng ganito kadali? Sabay halik nitong muli sa kaniyang labi. Marain na lang siyang napapikit dahil sa inis at pagkapahiya na nararamdaman niya sa kaniyang sarili. Bossing, anong nangyayari? Tanong ni Andres. Hindi niya alam na babalik pa pala ang mga ito. Mabilis na tumakbo ang tatlong lalaki at mabilis siyang hinila at hinawakang maigi palayo sa amo nila.
Sinasabi ko na nga ba at wala kang gagawing mabuti? Sabi ni Dan. Oo nga, naaamoy na naming may gagawin ka. Para kang as na lumilingki sa katawan ng bossing namin. Sigunda pa ni Dong, habang bumabangon naman si Jerome buhat sa pagkakahiga at natatawang tumingin sa kanya. Itali nyo na yan. Sambit pa nito habang nakingisi pa rin sa kanya. Sige boss, kaming bahala rito sa sawang to. Lilingkis ka pa ha? Nanggigigil na salita ni Dan habang tinatalian ng mga kamay niya sa kaniyang likuran. Hanep bossing, ang gandang laban nun. Masayang sabi ni Dong na tila ba nakapanood ng isang action movie sa sinihan. Anak ng, kanina pa ba kayo riyan? Napahawak sa bewang na tanong ni Jerome. Parang mga bata naman ng tatlo na nagtanguan at nakangisi sa kanya. Bossing, ang galing mo ngang tumaiming ng halik dito sa chika babe mo eh. Tuwang-tuwa na sabi ni Dan. Oo nga boss, para kang sawa na nanunuklaw. Naisigunda naman ni Andres. Naiiling na lang niyang tinapunan ng tingin ang tatlo. Gumabi na at lahat-lahat ay nakatali pa rin siya roon sa isang upuang bakal na may sandalan. Masyadong mahigpit ang pagkakatali ng mga ito sa kanya. Nakakainis! Nasa bingit na ako ng kamatayan. Iniisip ko pang hambog na yon. Mariing sabi ni Venice sa kaniyang sarili. Naiinis niyang nai-imagine ang muka ng gwapong lalaki na si Jerome. Kung alam lang niyang ganito ang kahantungan ng lahat, dapat sana ay pinatay na niya ito kagabi pa lang habang natutulog. Bakit nga ba hindi? Tumanaw ba siya ng utang na loob sa pagliligtas nito sa kaniya? Pakunwari lang naman niya iyon para makalapit sa binata. Ang totoo'y kayang-kaya naman niya talaga ang mga goons. Kinakailangan kasing may mga impormasyon muna siyang makuha sa mga ito bago niya tuluyang lisanin. Ngunit nang malaman niyang may mga kasamahan itong palaging nagpupunta sa rest house na yon, doon na nagbago ang plano niya. Sa tingin nga niya ay minaliit niya ang kakayahan ng binata, kaya kailangan niyang makaisip ng panibagong plano. Kinakailangan niyang makuha ang loob nito o mapaibig ang lalaki bago niya tuluyang mapatay. Iyon ang isang plano niya na naglalaro na sa kaniyang isipan. Anong iniisip mo? Nagulat pa siya nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Makailang beses siyang napalunok ng laway dahil sa narinig niyang si Jerome ang nagsalita. Wala. Maiksi at pasinghal niyang sagot sa lalaki. Tuluyang lumapit sa kanya si Jerome at umupo sa harap niya. Alam mo, kung ako sa'yo, itigil mo ng pangarap mong mapatay ako. Hindi pa pinapanganak ang taong papatay sa akin. Talaga? Huwag kang pakakasiguro. Baka hindi mo alam na nasa harap mo na ang taong iyon. Matapang niyang salita. Papatay o magmamahal? Napangising sinagot niya ng tanong ang sinabi nito. Umiiling na lang na tumungo si Jerome sa kusina. Inilapag ang dala niyang pagkain na nakalagay sa plastik. Binuksan iyon at isinalin sa mangkok. Ilang saglit lang ay tinawag na rin niya ang mga kasama na nagbantay kay Venice para kumain. Oy, 3 kolokoy. Kumain na kayo. Tapos pwede na kayong umuwi. May lakad pa tayo bukas ng umaga. Sabi pa niya sa 3 tauhan. Ha? Uuwi na kami, boss? Paano ka? Tanong na naman ni Dan. Oo nga, bossing. Mamaya ka dyan kapag tulog ka na. Makawala ang babaeng yan at bigla ka nalang sakalin. Sigunda naman ni Dong. Hoy, tumigil na kayo. Ako nang bahala sa babaeng yan. Malay mo, mapakinabangan pa natin siya. Sabi ni Jerome na tinapunan pa siya ng tingin. Irap lang ang itinumbas niya sa ginawang iyon ng lalaki. Naiinis siyang panay ngiti at kindat nito sa kanya. Ang yabang, sabi naman ito sa isipan. Maya-maya ay lumapit ito na may dalang pinggan na may lamang pagkain. Ang akala niya ay papakawalan siya nito. Ngunit nanatili lang siyang nakatali. Kinuha nito ang kutsara at saka sumandok ng pagkain. Oh,
Kumain ka na, sabi ni Jerome. Ano yan? Susubuan mo ko? Oo, ano ba sa tingin mo? Hindi ko naman kayang makita kang nagugutom na, my baby. Seryosong sabi ni Jerome. Sige na, kumain ka na. Hindi ka titigilan niyang si Bossing. Ganyan yan kapag may babaeng natitipuhan. Sabi naman bigla ni Andres. Naku boss, kawawa ka naman kung isang assassin lang palang magpapaibig sa'yo. Nasabi ni Dong. Hoy, tumahimik kayo kung ayaw niyong samain. Mariin itong warning sa mga kasamahan. Sinamaan lang niya ng tingin ng mga ito at ganun din ang ginawa niya kay Jerome habang ibinubukan niya ang kanyang bibig para makakain. Naiilang siyang makita ito na sa bawat subo niya ng pagkain ay tinititigan nito ang mga labi niya ng ubod ng lagkit. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makitang malaya na ang mga kamay niya. Hindi niya akalaing kinalagan pala ni Jerome ang mga kamay niya nang makita nitong tulog na siya. Bakit niya ginawa to? Paano pala kung nagpapanggap lang akong tulog at nag-iintay lang na makakuha ng pagkakataon upang mapatay siya? Naiiling niyang tinitignan ang mga kamay niyang may bakas pa ng mahigpit na pagkakatali. Tumayo siya at napapitlag pa nang makitang biglang bumukas ang pintuan ng kwartong tinulugan niya. Oh, gising ka na pala. Maligo ka na. Eto. Iniaabot ni Jerome ang isang paper bag sa kanya. Nagtataka niyang kinuha iyon at tiningnan ng loob. Napatingin siya sa binata dahil naglalaman iyon ng mga personal na gamit pambabae. Ano ito? Tsaka bakit mo pala ako pinakawalan? Paano kung pinatay kita habang tulog ka? Nakataas ang kilay na tanong niya. Alam kong hindi mo gagawin. Alam ko ang isang assassin na tulad mo. Kahit paano, may pride pa rin. Ilang beses na ba? Pero hindi mo naman ginagawa. Bakit hindi ka na lang makipagtulungan sa akin? Tayo na lang ang magkakampi. Tanong nito. Napakunot namang lalo ang noon niya sa binata. Hindi niya makuha ang ibig nitong sabihin. Anong gusto mo? Gusto kong lumaya ka sa pagiging assassin. Akong bahala sa'yo. Marami akong kapit at kaya kong talunin ang mga mafia na umaalipin sa'yo. Basta mangako ka na sa akin ka nalang kakampi. Salita pa ni Jerome. Paano mo naman nasabi na hindi ko gusto ang ginagawa ko? May pruweba ka ba? Hindi lahat ng assassin gusto nila ang ginagawa nila. Marami nang ipinadalang assassin para patayin ako. Lahat sila hindi nagdalawang isip. Pero ikaw, ilang pagkakataon nang ibinigay ko sa'yo. Bakit hindi mo ginagawa? Dahil tulog ako. Malay ko bang nakalaga ng mga kamay ko? Biglang nabulol na sambit niya. Nakakatawa. Isang assassin na nasa lugar na ng taong papatayin niya? Kampanteng makakatulog? Ikaw lang yata ang assassin na ganyan. Dahil kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi na ako mag-iintay ng pagkakataon para tapusin ang kalaban ko. Napaupo pa sa kama si Jerome habang nagsasalita. Sa sinabing iyon ni Jerome, labis din siyang napaisip. Marahil ay hindi niya rin alam kung bakit niya iyon ginagawa. Sinanay siya at pinalaki ng mga pinuno ng mga sindikatong yon at parating inuutusan. Una pa lang naman ay labag na sa kalooban niya ang gawaing iyon. Kaya lang, siya ang mamamatay kapag hindi siya sumunod sa mga utos ng mga mafia boss. Halos mag-aanim na buwan na siyang nakakulong sa bahay na yon. Paalis-alis naman si Jerome at umuwi bago lumubog ang araw. Hindi naman niya magawang tumakas habang wala ito dahil sa puno ng mga bantay ang buong rest house at napapaligiran ng mga barbed wire na may kuryente ang buong paligid. Hindi niya magawa o mas tamang sabihin na para bang nagugustuhan na niya ang makisama sa binata. Naging napakabait nito at hindi siya ginagawa ng masama. Sa halip, kung saan-saan siya isinasama nito. Mga lakad na hindi niya alam kung may kinalaman ba yun sa pagiging mafia boss ng binata.
Isang araw ay bigla na lang itong dumating. Maligo ka na at may pupuntahan tayo. Isasama kita sa ilang mga lugar kung saan makikita mo ang dahilan ng lahat ng mga bagay na ginagawa ko. Sabi pa ni Jerome. Iniabot naman ito sa kaniya ang isang paper bag na may lamang bagong mga damit. Tapos ay lumabas ito ng silid at tuluyang nawala sa kaniyang paningin. Matagal siyang nakaupo sa malapad niyang sopa. Nakabihis na rin siya ng pangdisenteng pananamit. May pupuntahan sila ng dalaga. Nais niya itong dalhin sa ilang bahay ampunan na sinusuportahan niya para maipakita sa dalaga ang rason ng lahat ng mga ginagawa niyang pangsasabotahe sa mga kliyente niyang sindikato. Nanlaki ng bahagya ang mapupungay niyang mga mata, lalo na nang nasa harapan na niya ang dalaga. Bagay na bagay pala sa dalaga ang nakadress na may design na bulaklakin. Wow! Very good! Bagay sa'yo! Hindi pa talaga ako nagminti sa pamimili ko ng mga damit para sa'yo. Nasabi niya. Baka naman kasi mahilig ka rin magsuot ng pangbabae. Natanong ng dalaga na may halong biro. Nakukuha mo na magbiro ngayon. Paano kung may gawin muna ako sa'yo bago tayo umalis? Nakangisi niyang sabi sa dalaga. Inambahan naman siya nito ng kamao. Naiiling na lang siya na naunang lumakad. Paglabas nila ng rest house na yon, ay sumakay kaagad sila sa kotse nito na may mamahaling tatak. Kaya naman parang couple ang dating nila sa mga tao, lalo na nang makarating sila sa pupuntahan. Sir Jerome, kamusta na po kayo? Napakatagal na pong panahon ang huli niyong dalaw sa amin. Bati sa kanya ng isang matanda na nangangasiwa ng bahay ampunan. Nako, mabuti naman po ako, Aling Chanda. Kayo naman po parang 6 na buwan pa lang ang nakakaraan. Siya nga po pala. Salamat po sa pangangasiwa niyo ni Mang Badong sa lugar na to. Sabay abot niya sa kamay ng matanda. Nako, si Sir Jerome talaga. Wala yun. Ikaw ang tunay na dapat naming pasalamatan. Nahihiyang bulalas ng matanda. Sabay napatingin ito sa kanya. Sino siya, Sir Jerome? Siya na ba ang mapalad na babae? Oho, siya po ang babaeng nakabihag ng puso ko. Akalain niyo ho at nakabingwit din po ako ng magandang dilag. May pagmamalaking bulalas din niya. Samantalang pinamulahan naman ng pisngi ang dalaga. Ay nako, sigurado naman po hindi niya pagsisisihan ng mapakasalan ka, Sir Jerome. Napakabuting tao niya, iha. Bumaling pa ang matanda kay Venice. Alanganing ngiti lang ang iginanti nito sa matanda at palihim siyang kinurot sa tagiliran ng dalaga. Nang silang dalawa na lang doon sa sala, nakaupo sila sa mahabang sopa at nag-iintay ng muling pagbabalik ng mga nangangasiwa roon ay tsaka palang nakapagsalita ang dalaga. Anong sabi mo? Nabihag ko ang puso mo? Nababaliw ka na talaga? Mahinang singhal ni Venice. Ngisi na lang ang isinagot niya sa dalaga kahit na naiinis nga ito sa kanya. Maya-maya ay ginulat sila ng mga kabataan na nasa 30 ang bilang. Maayos na humilera ang mga ito sa harapan nila habang sila ay nakaupo sa mahabang sopa. Tumabi rin sa kanilang inuupuan ang ilang matatandang nangangasiwa sa bahay ampunan. Narito po ang mga kabataan na maghahandog ng inaral nilang kanta at sayaw para sa aming butihing si Mr. Jerome Montisilio. Salita pa ng kanilang guro. Ilang sandali pa nga ay naghandog na ng awiting may kasamang sayaw ang mga kabataan. Kitang-kita ni Jerome sa mga mata ni Venice ang katuwaan at saya habang pinapanood ang mga ulilang kabataan na doon na lumaki at nagkaisip. Sa tulong ni Jerome ay nabigyan ng magandang kinabukasan ang mga kabataang iyon na naliligaw ng landas. Ma'am! Naramdaman ni Venice ang maliit na mga kamay ng isang bata na humawak sa kaniyang hita. Napangiti ito kahit na nakadama ng kaunting gulat. Oh, bakit Suzy? Natanong niya nang mapansing nakahawak sa laylay ng damit ni Venice ang batang may edad 5 taong gulang.
Wala po. Kamusta po kayo? Tanong ng bata na nakatingin sa kanila habang subo pa nito ang hintuturong daliri. What's your name, baby? Tanong naman ni Venice kahit na narinig na nito ang pangalan ng bata at binuhat ito. Susie po, sagot naman ng bata. Nakangiting niyakap ni Venice ang bata. Naaalala nito ang sarili noong panahong siya rin ay nasa ganoong gulang, naulila at napunta sa mga masasamang tao. Alam mo, maswerte kang bata, kaya magpapakabait ka ha, Susie? Tanging nasabi ng dalaga. Nakita niya naman ang mumunting mga butil lang luha sa mga mata nito habang karga ang batang si Susie. Matapos ang pagpunta nila sa bahay ampunan ay umalis rin kaagad sila. Kasalukuyan silang nasa isang lugar kung saan may natatanaw silang dagat. Nakatayo roon si Venice at nakatanaw sa malawak na dagat. Bakit nandito tayo? Mahilig ka pala sa dagat. Tanong niya sa dalaga. Pasensya ka na. May iniisip lang kasi ako. Simula nang makita ko ang mga bata, natutuwa ako sa kanila. Gaya nila, wala na rin akong magulang, ulila at ipinagbili sa pinuno ng masamang sindikato. Wala akong choice kundi sundin sila. Ang tingin ko sa mundong ito walang karapatang mabuhay ng payapa at maayos ang lahat. Pero nang makita ko sila, nakita ko sa mga inosenteng mukha nila ang pag-asa. Tama ka. Noon akala ko wala nang natitirang pag-asa sa buhay. Pero simula nang ginawa ko ang bagay na ito, sumaya ako dahil naisip ko na pwede pang magbago ang takbo ng magulong mundo. Kung marami pang tulad ko ang makakatulong sa kanila, kaya nga sana umanib ka na lang sa hangarin ko. Magtulungan tayong itaguyod ang mga pangarap ng mga kabataan. Pangungumbinsi pa ni Jerome sa dalaga. Meron akong pangarap kung sakaling papalaring matakasan ko silang lahat. Mahinang sabi ni Venice. Ano yun? Napasuksok pa siya ng 2 palad sa kanyang mga bulsa na nasa magkabilang gilid ng suot na pantalon. Ang maglakbay. Gusto kong lumibot sa iba't ibang lugar at humanap ng iba pang matutulungan. Yun sanang pangarap ko, pero alam kong malabo iyong matupad. Malungkot na sabi ng dalaga. Malay mo, isang araw matupad mo ang pangarap na yan. Hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Sagot naman niya sa dalaga habang pinagmamasdan niya ito na nakatingin lang sa malayo. Naisip niya na marahil ang babaeng ito na nasa kanyang harapan ay napupuno ng kalungkutan at sa isang iglap lang ay naisip niya na sana ay siya na lang ang makapagbigay katuparan sa pangarap ng dalaga. Nais kong matupad ang pangarap na yan. Ngayong yan na rin ang pangarap ko, ang maglakbay na kasama ka. Mariin niyang sabi sa sarili. Habang naroon ay bigla na lang silang pinaputukan ng ilang mga kalalakihang nakasakay sa isang kotse. Mabuti na lang at maagap silang napaupo at nakapagtago rin sa likod ng kanilang sasakyan. Venice, sumakay ka na sa kotse! Sigaw ni Jerome. Hindi na, umalis ka na. Ako nang haharap sa kanila. Alam kong hahabulin din nila ako dahil naubos na ang oras ko para patayin ka, Jerome. Binigyan lang ako ng 3 gabi at 2 araw kasama na ang gabing nagkakilala tayo. Pero hindi ko nagawang mapatay ka. Kaya ngayon ako naman ang hahabulin nila para patayin. Paliwanag ni Venice. Ano? E di lalong dapat kitang isama. Sagot niya sa dalaga. Sabay kuha sa isang kamay nito at pahila silang tumakbo ng nakayuko upang hindi sila tuluyang tamaan ng mga umuulang bala ng barila. Mabilis na nabuksan ni Jerome ang pintuan ng kanyang sasakyan at pinaunang sumakay si Venice. Umusog naman ito kaagad sa katabing upuan bago tuluyang sumakay si Jerome at pinaandar ang sasakyan. Nakaalis sila ng mabilis sa lugar na pinangyarihan kahit na nakita nilang maraming tao ang nadamay sa putukang iyon. Mabilis ring nakatawag ng mga pulis ang ilang mga naroon. Anong gagawin natin? Maraming tao ang nadamay.
Hayaan mo lang, may mga galamay ako sa lugar na yon. Sasagutin ko ang gamutan nila. Pangako naman ni Jerome. Iyon ang palagi niyang ginagawa sa tuwing may mga inosenteng tao na nadadamay sa gulo na siya ang dahilan. Maagap nilang natakasan ng mga humahabol sa kanila, ngunit hindi sila nagtungo sa dati niyang rest house, kundi dumiretso sila sa isang pantalan at isinakay sa isang roro ang kanilang sinasakyang kotse. May isang bagay lang na iniabot si Jerome sa isa sa mga kawani roon, at nang makapasok na sila sa roro, ilang sandali silang naroon. Paano kung nasundan tayo rito? Nag-aalalang tanong ni Vinny sa kanya. Malabo na yon, maliban na lang kung sasabihin mo sa kanila. Pabiro niyang sambit sa dalaga. Ngunit ang totoo ay ibinigay na niya ang tiwala niya sa babaeng kasama niya ngayon nang hindi niya namamalayan. What if ginawa ko ang sinasabi mo? Huwag mong sabihin na lubos na ang tiwala mo sa akin. Tumingin muna siya sa dalaga, tsaka sinagot ang tanong nito sa kanya. Oo, siguro nga katangahan. Hindi ko rin alam. Nasabi na lang niya, sabay muling ibinaling ang tingin sa karagatan. Ilang oras lang naman ang pagsakay nila roon at nakarating na sila sa pantalan. Bumaba sila at muling sumakay sa isang sasakyan. Alam niyang napansin ito na sa ibang sasakyan sila uli sumakay. Ngunit hindi na ito nagtanong at sumunod na lang ito sa bawat niyang gagawin. So, ganito palang strategy mo. Kaya pala sabi nga nila, ikaw si Jerome, ang pinakamadulas na mafia boss. Sabi ni Vinny sa kanya. Yap, kaya nga nakakasiguro akong hindi na tayo masusundan ng kalaban. Nakangiting salita niya habang nagmamaneho. Ngunit nanlaki ng bahagya ang mga mata niya nang biglang tutukan siya ng baril ni Venice. Oh! Anong ibig sabihin nito? Naihinto niya ang kanyang pagmamaneho, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang kaba o takot sa kanyang reaksyon. Marahil ay inaasahan na niya na anumang sandali ay maaaring magbago ang isip nito. Ito ang sinasabi kong hindi mo dapat binibigay ang tiwala mo sa isang tulad ko. Sagot ng dalagang assassin. Come on, Venice. Nakikipagdila ko sa'yo kanina pa. Ito ba ang pasya mo? Hindi ko pwedeng panaligan ang pangako mo. Hindi naman kita kilala. Hindi ko rin alam kung hanggang saan ang kakayahan mo. Kung papayag ako sa gusto mo, sa huli, mamamatay lang din tayong pareho. Salita pa ng dalaga habang matatag ang mga kamay na nakahawak sa 45 caliber na baril. Ngunit tila maiiyak na. Seryosong tinitigan niya ito. Suminghap muna siya, bahagya ring umiling. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi alam ng dalaga na may mga sasakyang nakasunod sa kanila. Iyon ang mga tauhan niya. Isang baril na may mahabang uso na nasa likuran niya, ngunit nasa labas naman ng sasakyan. Inginuso naman iyon ni Jerome. Napalingon naman si Venice. Nanlaki ang mga mata nitong muling naibalik ang paningin sa kanya. O ano, magtitiwala ka na ba sa kakayahan ko bilang mafia boss? Nakangising tanong muli ni Jerome sa dalaga. Nakita nito ang sandamakmak na mga tauhan ni Jerome at lahat ng mga yun ay may mga hawak na armas at tiyak na kung kikilos siya ng masama, siya ang malalagot. Bago mangyari yun, mapapatay muna kita. Matatagpang salita ng dalaga. Natawa naman siya ng marahan. Gaano ka nakakasigurong may lamang bala ang hawak mong baril? Lumingon ka nga lang ilang segundo na tanggalan ko na ng bala ang hawak mo nang hindi mo nalalaman. Sabay tawa ng malakas ni Jerome. Nauumid na napalunok na lang ng sariling laway ang dalaga. Nakita niya ang bahagyang pagsuko sa mga mata nito. Agad niyang hinila ang baril mula sa mga kamay nito. At nakangising ipinakita kung paano niya tanggalan ng mga bala ang baril na yon. Lalong nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mapagtantong niloko lamang niya ito. Sinungaling! Masama ang tingin na naipukol na lang ni Venice. Alam mo, Venice, isang assassin ka lang. Ang alam mo lang ay pumatay ng mga taong ipinapapatay sa'yo. Samantalang ako,
Ako ay mafia boss. At ang pagsisinungaling ay bahagi na ng aking buhay. Yan ang tatandaan mo. Mariin niyang sabi sa dalaga. Tapos noon ay muli na naman niyang pinaandar ang sasakyan. Hindi na kumilos pa ng mali ang dalaga. Lalo na nang makita nitong may mga sasakyan at mga tauhan ang nakasunod sa kanila. Nakarating sila sa panibagong rest house ni Jerome. Ngunit hindi katulad sa naunang rest house, mas malaki ang rest house na iyon. Doon ay napakaraming tauhan. Hindi makakalabas o makakapasok ang kahit na sino. Nang ganon-ganon lang. Kaya naman doon lang napagtanto ng dalaga na hindi nga pipitsuging mafia boss si Jerome. Ano, Venice? Nakita mo na ba kung ano ang kakayahan ko? Mayabang na tanong ng binata habang nakangising kumikindat sa dalaga. Ito lang ba yun? Hindi pa ako satisfied. Dito lang palang pinaka-hideout mo. Ang liit-liit nito. Kaya kitang takasan sa lugar na to, anumang sandali. Sagot niya na gumagawa ng kasinungalingan. Marahil iyon ay natutuhan niya sa binata. Nasa isang silid siya at ang una niyang ginawa ay maligo. Alam niyang hindi iyon ang oras para maligo. Kaya lang, nakakaramdam na siya ng init sa kanyang katawan at pagkaasiwa. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa binata o kung paano niya magagawang patayin ito. Sa kabila ng naantig siya sa kabutihan nito para sa mga kabataang ulila, kinakailangan pa rin niyang tuparin ang misyon niya. Kinakailangan niyang patayin ang binata. Ngunit para bang may kumurot sa sulok ng puso niya, isang bagay na hindi pa niya alam ang dahilan. Isang malalakas na katok ang narinig niya mula sa labas ng banyo. Natataranta niyang hinagilap ang bathrobe na alam niyang nadala naman niya pagpasok ng CR. Hoy, babae! Baka naman nagpapakamatay ka na dyan. Tanong nito sa kanya. Mahina lang naman ang salita nito, ngunit nakaramdam siya ng matinding kaba. Hindi ka ba sasagot? Papasok na ako dyan. 1, 2. Bilang pa nito. Okay lang ako. Huwag kang magulo dyan. Sa wakas ay naisigaw niya. Ayaw sana niyang sumagot upang hindi nito mahalata na kinakabahan siya. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas rin siya. Nagulat pa siya nang makita niyang naroon ito sa kama at nakaupo. Malagkit ang mga titig nito sa kanya, dahilan para makaramdam siya ng matinding kaba. Anong ginagawa mo rito? Nakakunot ang noong tanong niya. Kukunin ang dapat ay matagal ko nang kinuha. Seryosong sabi nito sa kanya. Ano? Ikaw, kukunin ko na. Alam mo, matagal ka na sa aking tabi at wala pang babaeng nadikit sa akin na hindi ko inangkin. Seryosong salita ni Jerome. Sa mga oras na yon ay mukhang hindi na siya pagbibigyan ng binata. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Pagdating sa babae, iba ang kamandag ni Jerome at wala pang babaeng hindi nabaliw sa pagpapaligaya nito. Kaya sa puntong yon, tila bahagyang nangatog ang tuhod niya. Ngunit pinilit niyang magpakalma. Hindi siya papayag na makuha nito ang iniingatan niyang puri. Ganun ba? Pues, hindi ako papayag na magawa mo ang gusto mo, Mr. Jerome Monticello. Sabi niya, sabay sugod sa binata. Sinubukan niya itong suntukin, ngunit nakailag ito at sinubukan niyang muling sikuhin, ngunit mabilis. Sorry, pero sa gabing ito, hindi na kita pagbibigyan. Masyado nang matagal, kaya naman kailangan ko nang makuha ka. Sabi pa nito na muling ngumisi. Nang susugod na naman siya, mabilis nang nahuli nito ang isang kamay niya at sinunod na hulihin ng isa pa. Mabilis nitong inilagay sa kanyang likuran ang mga braso niya. Malakas at sa unang pagkakataon na hindi niya magawang manlaban. Bakit mo ba ito ginagawa? Kasi nakipag-deal ako sa'yo pero ayaw mo. Kaya bilang parusa sa'yo, ito na lang. Paliligayahin na muna kita
bago ko tapusin ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Buo naman ang katawan mong ipapadala ko kung saan ka man ang galing. Mariing salita ni Jerome na pawang pananakot lamang sa kanya. Let me go! Ano ba? Sisigaw ako rito. Then go! Shout, baby! Iyan ang gusto ko sa mga babae. Sambit pa nito na binuhat siya papunta sa kama. Pinadapa siya nito doon at sinimulang angkinin ng katawan niya. Marahas noong una, panay kasi ang panlalaban niya sa lalaki at may pagkakataon pang ngang kinagat niya ito sa balikat. Ngunit nagtataka naman siya. Kahit nagaano nito siya pinipilit na angkinin, hindi niya naramdaman ang bigat ng kamao nito. Hindi siya sinasaktan. Pinipigilan lang siya sa pagkilos niya at ang marahas nitong pag-angkin sa kanya ay naging marahan at masuyo na. Hanggang ang gabing yun ay naging isang gabi na puno ng sensasyon para sa kanilang dalawa. Ang gabing nagsimula sa paglalaban ay naging simula ng pagmamahalan. Iyon na pala ang simula ng kanilang wagas na pag-iibigan. May isang buwan na ang lumipas, buhat ng may mangyari sa kanila ni Jerome. Isang bagay na hindi niya akalaing mangyayari. Inangkin siya ng binatang dapat ay kaniyang papatayin. At ang gabing iyon ay paulit-ulit pang nasusundan. Paulit-ulit nitong ipinadama sa kaniya ang pagmamahal. Hindi lang sa kama, kundi sa araw-araw ng kanilang pagsasama. Tinanggap niya sa kanyang sarili na mahal niya ang binata. Kaya lang napupuno pa rin siya ng mga takot at pag-aalala. Isang gabi, dinalaw siya ng matinding bangungot. Isang bangungot na ayaw niyang mangyari. Venice! Venice! Malakas na tawag ni Jerome sa kaniya habang niyuyugyug siya. Nagising naman siya at mabilis na napabangon. Habol niya ang kanyang hininga na para bang hinabol siya ng ilang tao. Anong napanaginipan mo? Mahinang tanong ni Jerome sabay abot ng isang basong may lamang tubig. Mabilis niya ring kinuha iyon at saka ininom. Wala lang yun. Nakakatakot pero ayoko nang isipin pa. Sagot niya sa lalaki. Huwag mo nang isipin kung tungkol na naman yan sa mga sindikatong pinanggalingan mo. Niyakap siya nito at napayakap rin siya sa binata. Paano kung masundan nila tayo? Paano kung patayin ka nila? Paano kung kunin nila ako at patayin din? Natatakot na tanong ni Venice. Hindi gusto ni Jerome mabuhay sila sa takot at pangamba. Kaya naman ang mga oras na yon, isang pangako ang nabuo sa isipan nito. Bukas na bukas, lilipat tayo uli ng hideout. Hindi ako papayag na makuha ka nila sa akin. Naiintindihan mo ba? Sabi pa niya sa dalaga habang hinahaplos ang mukha nito. Marahan namang tumango si Venice bago muling nagsalita. Nagbago ang mundo ko nang makilala kita. Ipinakilala mo sa akin ang ganda at kahulugan ng buhay. Kung wala ka sa tabi ko, para saan pang mabuhay? Tanong niya habang nakahawak sa kamay ng binata. Mabilis namang inangat ng binata ang kamay niya na hawak nito at ipinadako sa mga labi. Sa lahat ng babae, ikaw lang ang hindi ko nagustuhan. Pero ikaw lang din ang nagpatibok sa puso kong palaging sugatan. Saad pa ni Jerome na nakatingin sa kanya. Bahagya naman siyang natawa dahil sa bigla na lang naging sentimental ang usapan nila ng sandaling iyon. Pero dinarasal niya na matapos na ang lahat ng problema at magawa na nilang mabuhay ng payapa. Iyon na ang oras para makipagtulungan siya kina Jerome na mahuli ang mga grupo ng mga sindikatong nagnanais na ipapatay si Jerome. Nalaman din nilang magkakaroon ng panibagong iligal na transaksyon ng mga ito mula sa isang grupo rin ng mga mafia. Ngunit sa pagkakataong iyon ay ilang mayayaman pa at opisyal ng gobyerno ang kasabwat ng mga ito. Ilang mga kagamitang pandigma ang dapat ay mapupunta sa gobyerno upang gamitin para sa tanggulan ng bansa
ang pepekein at papalitan ng mas mahihinang kalidad ng sandata. Kinakailangang mapigilan niya ang bagay na yon at maibalik sa dapat pagbigyan ang mga sandata. Bossing! Umiiyak na tawag ni Dong kay Jerome. Lumapit pa ito at yumakap sa amo nila na matagal rin nilang hindi nakita. Boss, bakit ang tagal nyo namang magbakasyon? Alam naman namin na masyado kang nasisiyan sa babaeng yan. Pero bakit naman ang tagal nyo doon? Segunda rin ni Andres na siyang tumatayong leader kapag wala siya. Malaki ang tiwala niya sa tatlong ito kahit na kung minsan ay parang mga isip bata ang tatlo. Hayaan nyo na. Total masaya rin naman kayo na wala ako sa paligid nyo. Gawin na natin ang plano. Nakuha nyo ba ang mga impormasyon? Seryoso niyang tanong. Oo boss, napag-alaman namin na nagpadala sa kanya ay si Mucho, ang kalaban mong mafia boss, na pinuno ng grupong Black Arrow. Pero itong babaeng to galing Russia ang mga sindikatong humahawak sa kanya. Naituro pa ni Andres si Venice. Ngunit nagulat sila nang hawakan ni Jerome ang daliri niya. Bahagyang binali iyon. Huwag mong duruin ang mahal ko. Buhay ko ang itinaya ko para makuha siya. Seryosong salita ni Jerome. Aray! Aray ko, bossing! Oo na! Hindi na! Napapangiwing sigaw ni Andres. Ayan! Ayan tuloy! Singit ni Dan. Bossing, yung mga kontrabando, alam na rin namin kung saan pantalan manggagaling. Pagkalapag, mainit-init pa. Kukunin na kagad ng grupo ni Mucho, kasama ang mga sindikatong alien. Dugtong pa ni Dan. Bossing, gaano naman natin masisigurado na hindi tayo tatry doon ni Venice? Nasingit na tanong ni Dong nang makitang umalis muna sa harapan nila ang babae. Nagtungo ito sa kusina. Basta, kahit na anong mangyari, sagot ko siya. Huwag niyo siyang gagalawin. Kung kaya nyo, ipagtanggol nyo na rin. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo yan. Mariing bili ni Jerome sa mga tauhan. Alam niyang hindi pa rin lubos ang tiwala sa kanya ng tatlong kaibigan at tauhan ng lalaki ngayon ay labis na niyang iniibig. Kaya lang, hindi niya rin lubusang maipangako sa mga ito na hindi na siya magbabago ng desisyon. Ang kumampi kay Jerome. Pero sa isang sulok ng isip niya, paano kung mas lalong mapahamak si Jerome kung hindi siya susuko sa mga sindikatong iyon? Naguguluhan siyang napaupo na lang sa harap ng lamesa sa kusina. Nagulat pa siya nang makita ang pagpasok ni Andres. Lumapit ito at nagbukas ng fridge. Kumuha ng tubig. Sana naman, wag mong ilaglag si Bossing. Kasi hanggang sa huli, paninindigan ka niya. Hindi siya yung tipo ng tao na mangiiwan sa ere. Kaya sana isipin mo rin ang kaligtasan niya. Marami kaming umaasa sa kanya. Sabi nito, sabay talikod na at iniwan pa ang bote na ininuman sa lamesa. Naiwan naman na siyang napatulala sa mga narinig niya. Wala naman siyang balak na traidorin si Jerome. Kaya lang, nakakaramdam siya ng matinding takot para sa gagawin nilang transaksyon. Iyon ang simula ng gulo. Iyon na rin ang simula ng paghabol ng mga ito sa kanya upang patayin siya. Sa kanila, may batas bilang assassin. Kung hindi mo nagawa ang misyon mo, kinakailangan mong magpatiwakal dahil kung hindi, para mo na ring inilagay sa mga kamay mo ang impyerno. Hindi na sila titigil na tugisin ng isang assassin na bigo ang isang misyon. Anong iniisip mo? Gulat siyang nagtaas ng tingin kay Jerome. Ha? Wala lang ito. At tubili naman niyang tugon. Kung ano man niyang iniisip mo, pwede bang wag mong itutuloy? Alam ko kung ano ang bumabagabag sa'yo. Wag na wag mong gagawin yan. Kung may tiwala ka sa akin, alisin mo sa isip mo yan. Kung wala naman, nakikiusap akong pagkatiwalaan mo ko. Mahal kita, Venice. Mariin ang pagbigkas ng binata sa huling mga salitang
binitiwan ito. Makalipas ang 1 linggong paghahanda at pagpaplano, nagtungo na sila sa hideout. Naroon na sila 1 araw bago ang nasabing transaksyon. Nai-report na rin niya sa isang pulis ang mga bagay na yon. Naniniwala siyang mahuhuli nila ang mga sindikatong ito na may masamang binabalak sa mga armas na dapat ay para sa bansa. Nakita na niya ang mga peking armas na ipapalit ng mga ito sa tunay. Ang plano lang naman nilang gawin, pagpalitin ng mga yon, nakawin ng perang ipangbabayad para sa mga orihinal na mga armas. Tapos noon ay malaya na silang makakapamuhay ni Venice. Iyon ay kung magiging matagumpay ang lakad nilang iyon, kung walang aberyang magaganap. Silang lahat ay nagpapanggap na isa sa mga tauhan ni Mucho. Hindi alam ng mga ito na napatay na nila ang ilang tauhan nito at napalitan na nilang 5. Hindi pumayag si Venice na hindi sumama sa lakad nilang iyon. Mahal niya si Jerome at nais niya ring matiyak ang kaligtasan nito. Hindi sila nag-uusap ngunit anumang oras ay maaari nilang marinig ang boses ng isa't isa sa pamamagitan ng suot nilang earpiece. Nakita nilang nagdatingan ng mga kalabang mga mafia, kasama ang mga grupo at pinuno ng sindikatong kukuha ng mga armas, at iyon din ang grupong humahabol kay Venice. Maya-maya ay nagkabarila na, lalo nang makita nilang nagdatingan ng mga pulis. Hindi pa man nakakalapit ang mga ito at naiilapag ang mga dala nilang may lamang mga pera, nagpaputok na kagad ang isang tauhan ni Mucho. "Itakbo nyo na ang pera! Parating ng mga parak! Boss, napendeho na naman tayo!" Sigaw ng isang lalaki. Hindi sila kaagad nakakilos dahil sa nabigla rin sila. Wala pa sa plano nila ang biglaang pagdating ng mga pulis. Naiinis man siya dahil hindi umayon sa kagustuhan niya ang mga pangyayari. Mabilis na rin silang nakipagbarilan sa mga tauhan ni Mucho. Una rin niyang pinuntirya ang mga sindikatong nagnanais na makuha ang mga sandata. Iyon din ang mga humahabol sa babaeng mahal niya. "Umalis na kayo! Umalis na kayo, Andres! Sibat na!" Sigaw ni Jerome habang patuloy na nakikipagbarilan. Magulo na ang sitwasyon. Hindi niya akalaing guguluhin ng mga pulis ang lahat. Kaya naman wala silang choice kundi tumakas. Tutal naman, ang hiling lang niya ay mahuli ang mga sindikatong iyon at masabotahe ang transaksyon. "Jerome, paano ka?" Sigaw ni Venice na may pag-aalala sa kanya. Nilingon niya iyon at kinindatan na lang ang dalaga. Hinatak ni Nadong at Dan si Venice at isinamang palayo sa pinangyayarihan ng gulo. Alam niya at tiwala siyang hindi magtatraidor sa kanya ang mga kaibigan. Nauuna si Andres sa kanila at sumusunod lang ang 3. Naiwan siyang nakikipagpalitan pa ng putok ng barel. Bahala na, ika nga niya sa isipan niya. Basta ang kailangan ay makaligtas sila at ang mga kaibigan niya. Isang granada ang tinanggalan niya ng pina at malakas na inihagi sa mga tauhan ni Mucho. Sumabog iyon doon at marami ang napinsalang mga tauhan din ng sindikato. Saka siya mabilis na umalis. Nakita naman niya ang patuloy na pagdating ng mga pulis at sa wakas ay nahuli ang pinakamasamang mafia boss na nakilala niya, kasama ang ilang grupo na galing rin sa ibang bansa. "Inspector Ilianes!" Sigaw niya. "Ikaw na ang bahala sa kanila!" Dugtong pa niya na ang pinatutungkulan na yung pulis na matagal na rin gustong mahuli siya, kaya lang ay hindi iyon kasama sa mga plano niya. Walang-wala sa isipan niya na mahuli siya ng kahit na sino sa mga yon. Hindi siya papayag, ngayon pa na nakita na niya ang babaeng makakasama niya sa habang buhay, ang babaeng minamahal niya. Kaya nga niya ginagawa ang lahat para mahuli na ang mga masasamang sindikatong humahabol kay Venice, para mamuhay na sila ng magkasama at tahimik. "Jerome! Langya! Nagamit mo na naman ako! Mahuhuli rin kita, tandaan mo yan!" Sigaw naman ng pulis. Kahit na hindi siya nito nahuli, alam niyang masaya pa rin ito dahil kahit paano nabawasan ng mga masasamang loob. Samantalang,
Puno naman ng pag-aalala si Venice at ang mga tauhan niya sa kanya habang nakakubli pa sila sa kanilang sasakyan. Ano na kayang nangyayari? Kinakabahang tanong ng dalaga. Huwag kang mag-alala, yakang-yakan ni bossing yun. Hindi lang naman ito ang pinakadelikadong gulo na nalusutan ng grupo. Isa pa, si boss, madulas yun. Sabi pa ni Andres na puno ng tiwala sa kanya. Oo nga Venice, kaya ni bossing yun. Segunda naman ni Dong upang mawala ang kaniyang pag-aalala. Ang mabuti pa, gawin na natin ang isa pang plano. Singit na salita ni Dan sa kanila. Tuluyan na nga nilang nilisan ng lugar na yon. Kahit na hindi nila kasama si Jerome, hindi niya alam kung anong nangyari sa binatang mafia boss at kung nakaligtas ba ito. Pero ang tangi niyang dasal ay makaligtas ito at makasama niyang muli. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng mga dekorasyong isasabit nila sa labas ng bahay ampunan na siyang tinuluyan niya. 6 na buwan ang lumipas simula nang maganap at matapos ang engkwentro sa pagitan ni na Jerome at ng mga sindikatong galing sa Russia at mga tauhan ni Mucho. Nahuli ang mga ito at kasalukuyang nakakulong na sa pambansang kulungan. Tulad ng mga plinano ni Jerome, nakaligtas nga siya at hindi nadamay sa gulo. Nagawa na rin ang paraan na maging lihitimong tagaroon siya sa lugar na yon. Ngunit magpasa hanggang sa araw na yon ay hindi pa rin nakakabalik si Jerome sa piling niya. Simula ng araw na yon ay hindi na niya nakita ang binata. Dinala lamang siya ng mga tauhan nito sa bahay ampunan kung saan sila huling dumalaw. Walang nagtatanong kung bakit. Isa man sa mga tagapangasiwa roon. Sa tingin niya ay alam na rin ng mga ito ang dahilan. Aling Chanda, ako na ho maglalagay ng palamuti riyan. Sabi niya sa matandang nag-aayos rin ng ilang Christmas decoration na isasabit nila sa labas ng bahay. Naku ma'am, kamoy na lang po ang bahala para hindi po kayo mapagod. Malaki na rin ang tiyan mo, baka mamaya ay masobrahan kayo sa pagod. Sabi naman ng ginang sa kanya. Kasabay kasi ng pagkawala ni Jerome, tsaka naman niya na lamang nagbunga pala ang kanilang ilang gabing pagsasama. Naku, hindi naman po siguro. Maayos naman po ang pagbubuntis ko ng Chanda. Mahinahon niyang tugon. Ipinipilit niyang gawin ang bagay na yon dahil ayaw niyang makadama ng lungkot sa pagkawala ni Jerome. Alam niyang buhay si Jerome at may mga bagay lang itong inaayos. Naku, tingnan niyo po kung sino ang dumating! Sigaw ni Alice, isa sa mga batang doon na rin lumaki at nagkaisip at ngayon katulong na rin doon sa pag-aasikaso. Lahat ay napalingon sa may bukana ng bakuran. Isang malaking sasakyan ang pumarada roon. Kinakabahan siya nang makita niyang huminto iyon at bumukas. Isang lalaki ang bumaba. Nakasuot ito ng disenteng kasuotan at nakasombrero. Kinakabahan siyang napalingon rin. At sa karamihan ng mga taong sumalubong sa lalaki, kitang-kita pa rin niya ang mga mata nitong sa kanya lang nakatitig. Nakangiti itong itinaas ang mga kamay upang anyayahan siyang yumakap sa mga bisig nito. Sir Jerome? Gulat na sambit ni Manang Chanda. Masayang masaya ang mga tao na sinalubong ang binata. Samantalang siya naman ay parang napako ang mga paa sa lupa. Nakatitig lamang siya sa binatang napakatagal niyang inintay. Sa loob ng 6 na buwan ay wala siyang balita sa lalaki. Naku sir, napakatagal na po kayong iniintay ni Ma'am Venice. Sabi pa ng isa sa mga kabataang naroon. Tumingin lang sa kanyang binata na may maluwang na pagkakangiti. Marahan itong binigyang daan ng lahat upang makalapit kaagad ito sa babaeng nooy nagbubuntis na sa kanilang unang magiging anak. Ngunit tinalikuran niya ito at pumasok sa loob ng kabahayan. Nagtuloy siya sa kanyang silid na tinutulugan. Doon ay malaya niyang naibuhos ang kanyang mga luha. Nakatakip ang 2 palad sa sariling muka at malayang humagulhol dahil sa pagkabigla nang makita si Jerome.
Venice. Mahinang tawag ni Jerome sa kanya. Hindi niya iyon pinansin dahil sa masama pa ang loob niya sa pag-alis nito nang walang paalam. Ngunit sa kabila ng lahat ay nadarama naman niya ang kaligayahan na makita ang lalaki. Galit ka? Tanong nito sa kanya. Ano sa tingin mo? Umalis ka na lang bigla. Alalang-alala ko sa'yo. Tapos wala ka man lang pasabi o update kung nasaan ka at anong ginagawa mo. May hinanakit niyang sabi sa binata. Kaya nga dito kita pinahatid kina Dan at Dong. Kasi alam ko habang nandito ka, malilibang ka habang iniintay mo ako. Lumapit sa kanya si Jerome at tinangka siyang hawakan. Napatalikod siya sa binata at ayaw niya itong harapin. Umalis ka na lang ulit. Ayos lang ako rito. Magiging ayos kami ng anak mo. Sabi pa niyang ipinaparamdam ang hinanakit sa lalaki. Mabilis na niyakap siya ni Jerome. Hindi na ako aalis. Tapos na ang mga inaasikaso ko. Kasi gusto kong kayo naman ang makakasama ko. Gusto kong mabuhay tayo ng masaya. Sambit nito. Talaga? Hindi mo na ako iiwan ulit? Oo. At kung aalis man ako, isasama na kita. Maglalakbay tayo sa lahat ng lugar na may maaari tayong matulungan. Sabi pa ni Jerome. Maglalakbay? Oo, maglalakbay tayo. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar para maghanap ng maraming taong matutulungan. Tuluyan na nga siyang niyakap ng binata. Ngunit nagulat ito ng bahagyang may gumalaw sa kaniyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Jerome at napapangiting hinawakan ang tiyan ni Venice. Kitang-kita nila ang madalas na paggalaw ng sanggol sa loob ng tiyan ni Venice. Mukhang naiinis na natutuwa rin ang anak mo sa'yo ngayon. Ramdam rin niya ang nararamdaman ko. Napatawang sabi niya. Oo nga, sorry na anak, andito na si Daddy. Sabi pa niya sa anak na nasa tiyan pa ng ina. Oo nga pala, pagkapanganak mo, magpapakasal na tayo at sisimulan na natin ang bagong buhay na magkasama. Halika, lumabas tayo kasi may ipapakita ako sa'yo. Hinila nito ang isang kamay niya upang mapatayo siya, buhat sa pagkakaupo, at nagpapatianod na lang siyang sumunod sa lalaking malapit na niyang maging asawa. Nang makalabas sila sa may bakuran, nakita niya roon ang isang malaking bus, ngunit napakaganda. Itinuro iyon ni Jerome. Yan ang magiging bahay natin habang naglalakbay tayo, sabi ni Jerome. Siya naman ay napatakip ng mga kamay niya sa kanyang bibig at naluluhang nagpapalipat-lipat ng tingin sa mga taong naroon at kay Jerome. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Halika, tingnan mo hanggang sa loob. Hinila siyang muli ng binata at isinama sa loob ng sasakyang bus. Malaking bus iyon at namangha siya nang makitang napakaganda ng loob nun. May kwarto at puno na iyon ng mga kagamitan. Mayroon ding sala set, kompleto sa kagamitan at lahat ng kanilang pangangailangan ay naroon. Ito ba ang pinaggagawa mo? Naiiyak niyang tanong sa lalaki. Oo, 6 na buwan naming ginawa to. Nagpatulong ako sa mga kolokoy, kaya naman nawala kami ng matagal. Ito ang pangarap kong ibigay sa'yo. Sabi pa ni Jerome. Ano ka ba? Pwede mo namang ipagawa ito sa iba. Bakit ikaw pa talaga ang gumawa? Nakakainis ka. Sabi niya habang umiiyak na napayakap kay Jerome. Mahal kita. Kaya gusto kong pinaghihirapan ko ang isang bagay na ibibigay ko sa'yo. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang babaeng minahal ko. Ikaw lang ang babaeng paghahandugan ko ng isang bagay na ako mismo ang gumawa at hindi nanggaling sa masama. Kayo nang magiging anak ko. Sabay halik ni Jerome sa kanya. Isang halik na hindi naman niya tinanggihan, bagkus ay tila ba may sariling buhay ang mga labi na gumaganti sa halik nito.
isang halik na matagal niyang pinanabikan. Mahal niya ang binata at handa na siyang mamuhay na kasama ito sa bagong buhay na inihahandog nito sa kanya. Sino ba ako para tumanggi sa ganitong kagandang bagay na binibigay mo sa akin? Salamat. Mahal na mahal din kita, Jerome. At sa pagbabalik mong ito, sulit ang 6 na buwang pag-iintay ko. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang humalik sa binata. Ano, ituloy na natin ito dito? Malokong tanong ni Jerome sa kanya. Ano? Nabibigla naman siyang napayakap sa lalaki dahil bigla na lang siyang binuhat nito patungo sa silid nila sa loob ng bus na yon. Hoy! Dito talaga? Pagulat niyang tanong sa binata. Ngunit sa kabila ng lahat ay nasasabik naman siya na makasama ito sa buong magdamag. Oo, lalayo pa ba tayo? Sambit ni Jerome. Sira ka talaga. Paano kung magtaka sila na hindi na tayo lumabas rito? Natatawa niyang tanong sa binatang agresibo nang humahalik sa kanya. Hayaan mo na sila. Alam na nila yon. Ang tagal ko kayong nanabik sa'yo. Kaya tara na. Sabi pa nito, sabay sara ng pintuan ng kanilang silid. Pinagsaluhan nga nila ang gabing iyon ng magkasama. Nang makapanganak si Venice ay nagpakasal sila at pinagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan habang patuloy din silang naglalakbay sa buong bansa. Dala ang kanilang bus house. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sana'y marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa inyong pakikinig. Maraming salamat po at hanggang sa muli.